Kanda-ikot po ang puwet ng mga politiko ngayon sa Senado at sa House of Representatives. Bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like sa ating programa sapagkat malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya. Meron pong 2 senador na nadawit dito po sa flood control anomalies. Sila po ay hindi po bago lamang sa mga ganitong kontrobersiya. Kung natatandaan po ninyo, ito pong Double J, Senator Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva ay nasangkot na po dati. Ang kontrobersiya naman po na yon ay tungkol po sa pork barrel. Si Jinggoy Estrada, parehas po silang, at Joel, parehas po silang nakatamo ng kaso. Kriminal na kaso kay Jinggoy Estrada, plunder, graft, and corruption. At though na-acquit po siya dyan sa kasong plunder, pero meron pa pong pending case para po sa kasong graft na hanggang ngayon ay nasa korte pa po. Ito naman pong si Joel Villanueva, ito po ay nahatulang guilty ng ombudsman para po sa kasong administratibo. At noon siya ay kongresista pa lamang. Pero hindi po naging matagumpay ito, hindi na-implement yung kaparusahan kasi naging senador po siya noong 2016 at naprotektahan po siya ng kanyang pagiging senador. In other words, mga tol, ang pagkakadawit po ng 2 personalidad na ito ay hindi na po bago sa ating pong kaalaman. May kasabihan na mukhang binago po ni Mayor Vico Soto namin dito sa Pasig na ang magnanakaw o ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Di ba dati, iba ang kasabihan? Ano ba yon? Ang magnanakaw ay kapatid ng sinungaling. Parang ganun yata, no? Pero ngayon, nabago Ang sinungaling, asawa ng magnanakaw. Dito po kaya sa 2 na pinagbibintangan po ngayon, bagamat itinatanggi po nila. Ano po kayang kasabihan ang pwede po nating ibansag? I-comment nyo na lamang po dyan sa chat area at comment section kung ano pong magandang kasabihan ang pwede po sa 2 na pagbibintangan na naman sa kasalukuyan. Sila po ay mga nag-iimbestiga. Meron tuloy akong naalala na meme sa TikTok Sabi nung gumawa po nung video, ito na marahil ang dahilan para ikaw ay umalis ng Pilipinas. Ito po napanood ko lamang sa TikTok, I am not saying na ganito po ang 2 na ating pong nire-reaksyonan ngayon. Ayon po doon sa napanood ko sa TikTok, ito na ang dahilan kung bakit pwede ka na o kailangan mo nang umalis sa Pilipinas. Kapag ka ang magnanakaw ay iniimbestigahan ng magnanakaw. O meme lang po yun sa TikTok. I am not saying na ganun po sila. Ngayon, ito po yung balita. Panoorin po natin mga tol. Matapos nga ang ilang kongresista, sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva naman, ang itinawid sa paghingi umano ng kickback sa mga flood control project, itinuro sila ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez na humarap sa Kamara kanina. Iyan ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Pagsalang ni dating Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez sa pagdinig ng House Infrastructure Committee, mabigat na alegasyon ang kanyang agad binitawan. 2 senador at isang dating undersecretary ng DPWH ang kanyang tinuro na kumikickback umano sa mga flood control projects sa Bulacan. Mga tol, Bulacan pa lamang po ang pinag-uusapan dito How many provinces do we have sa Pilipinas? No? More than 160. Baka mahigit 170. 169 kung di ako nagkakamali. I-correct nyo na lamang po ako sa exact na bilang ng mga probinsya. Pero dito, Bulacan pa lamang ang pinag-uusapan. Pero ito pong si Bryce Hernandez, hindi po ito 100% in fairness sa 2. Nagsasabi po ng totoo. Sabi niya, hindi daw po siya nagpapatalo ng malaki sa sugal. Pero doon po sa ibinunyag ni Senator Lacson na re-reactionan po natin mamaya, sila po ay binansagan ni Senator Lacson na BGC Boys. Hindi po tambay dyan po sa Taguig, kung hindi Bulacan Group of Contractors ang tawag po sa kanila ni Senator Lacson. At grabe mga tol, bilyones ang mga pinag-uusapan po na pera ng taong bayan po dito. Siya ang pinakamalaking naipatalo sa sugal. Ibig sabihin lamang nun, yung kanyang mga salaysay ay hindi 100% katotohanan. Kaya tayo'y nananawagan sa mga sangkot dito, kung kayo'y titestigo, sabihin nyo yung kabuuan ng katotohanan. Hindi yung half-truth lamang para iligtas ninyo
ang inyong mga sarili. Kasi maraming mga kaparaanan para malaman ang katotohanan. Lalong-lalo po ngayon, napaka-aktibo po ng netizen at kadalasan nakakakuha ng impormasyon ang mga nag-iimbestiga sa netizen na rin eh, no? Tuloy po natin ang pakikinig dito. Si Senator Jinggoy Estrada, Yan. Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. 4 na personalidad yung kanyang pinangalanan ha. Tinutumbok niya yung 4 na personalidad na yan na sa hearing po ng Blue Ribbon Committee na dating pinumunuan nitong si Marcoleta pero na forthwith ang kanyang pagkakatanggal at napalitan ngayon ni Senator Ping Lacson, wala pong nabanggit na mga pangalan na senador. Tanging ito pong si D.E. Henry Alcantara ang parang natutumbok ng investigasyon ng Senado. Even ito pong si dating Yusek Bernardo, parang hindi po ito na tatanong. Pero sa impormasyon na nakala po natin, ayon sa ating bubuwit, malapit na malapit daw po ito pong Bernardo na ito kay Senador Jinggoy Estrada. No? At mababanggit lang din naman dito sa balita. Iyon, matuloy po tayo. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Nagbaba, 300 million plus mga tol. Magkano kay Senator Joel? Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. 600 million pesos last 2023 from Senator Joel Villanueva. At ang Grabe, no? 300 million plus, tapos 600 million plus ang alegasyon. Pero paanong nangyari? Di naman sila miyembro ng BICAM. I-correct nyo ako kung miyembro sila ng BICAM, ha? O baka dahil doon sa impluensya. Biruin mo, Senate President pro tempore dati at dating majority floor leader. In fact, doon nga po sa kumalat na screenshot or photograph doon sa conversation sa Viber nandoon po yung log ng convo ni di umano'y nangyari nitong si Senator Joel Villanueva at nitong si Henry Alcantara. Madadaanan natin mamaya yan. Masyado lang marami talagang mga impormasyon kahapon. For almost 10 hours, kinover natin yung live sa Senado at saka sa House of Representatives. Mas marami. Kaya loaded na loaded talaga ang information. SOP nito ay 30% din. Ang 30% commitment o SOP na sinasabi ni Engineer Hernandez ay yung napunta sa mga senador. Kung susumahin, 106.5 million pesos ang 30% ng 355 million pesos. 180 million naman ang 30% ng 600 million. Imagine mga tol, ang dating Pangulong Joseph Estrada nakasuhan ng plunder at nakonvict sa halagang 120 million yata, no? Pero higit na mas malaki ang pinag-uusapan po dito. Kaya ito, challenge po talaga ito sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang bubuing komisyon na I believe within 24 hours na lamang mula sa oras na ito kasi kahapon niya in-announce within 48 hours kanya pong i-anunsyo ang komposisyon ng independent commission. Challenge po ito sa kanila na ang mga binabanggit po ng mga personalidad dito ay talagang maimbestigahan at eventually makasuhan kung merong sapat po na ebidensya. Kasi kung wala pong makakasuhan dito, masisira po ang tiwala talaga ng taong bayan sa administrasyong ito. Nakakalungkot po yun dahil supporter po tayo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag nangyari yon, masisira. Pero kapag ka naman may makasuhan dito, wag na natin i-expect na may makukulong sa ngayon. Kasi maaaring makulong sila dahil walang piyansa, pero definitely dahil hindi pa sila convicted. Hindi matatapos sa loob lamang ng 3 taon na nalalabi sa panunungkulan ng ating Pangulo ang kaso nito sa korte kung sakasakali. Kaya kung magpo-progress yan, malamang sa malamang, mga 2030 and above bago pa magkaroon ng conviction dito. Kaya sa atin, ang habol na lamang natin dito, may makasuhan, hindi lamang itong mga DPWH officials na ito. Kasi malinaw mga tol na hindi naman nila magagawa na magkaroon ng proyekto at ipasa sa mga pribadong kontratista kung wala pong politiko na nag-i-interfere dito. Ako, malakas ang paniniwala ko na meron talagang porsyentuhan. Bagamat dito sa akusasyon kay Jinggoy Estrada at saka kay Joel Villanueva,
nire-reserve ko yung ating paghuhusga, no? Alam niyo naman, nasa social media tayo, mahirap pong magsalita ng tapos dito, at lalong-lalo na, masyado ng apektado itong mga politiko na ito, nakaliwat kanan ng pagbabanta ng kaso sa mga nag-aakusa sa kanila. Di naman tayo tanga para makasuhan ng ganun-ganun lang, ano? Kaya ire-reserve natin yung judgment natin sa ating isipan na lamang muna. Pero siguro kung ano po yung iniisip ninyo, yun din yung iniisip ko. O tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Na i-deliver daw ang SOP na ito kay dating District Engineer Henry Alcantara base sa sinabi umano niya kay Hernandez. Si D. Alcantara namin ang masasabing chief implementor. Siya po ang kumakausap sa lahat ng politiko na involved dito. At least 3% po siya sa lahat ng projects na dumadaan sa opisina namin. Grabe, no? At least 3%. Kung 600 million ang pinag-uusapan as alleged nitong si Engineer Bryce Hernandez, 3 million times 6, di sa 600 million, di 18 million malinaw na malinaw, laway lang ang puhunan, ninakaw ang pera ng taong bayan. Sino ba namang hindi magagalit dito? Lahat po tayo nagbabayad ng buwis, mahirap man o mayaman. Nakakabuwisit kasi. Biruin mo, kakain ka sa labas. Mag-Jollibee ka, mag-McDonald ka, kumain ka sa restaurant, bumili ka ng mga basic commodities. Lahat meron 12% tax. Imbis na yung 12% na yon, for example, sa 1,120 pesos, magagamit mo na sa ibang bagay, ibabayad mo pang buwis sa gobyerno. Tapos nanakawin lang ng mga hinayupak na mga corrupt na politiko, public officials, at mga demonyong kontratista, yung buwis na ibinabayad po natin. Hindi talaga katanggap-tanggap yan. At pinapasabi pa nga sa amin sa mga kontraktor na kung gusto nyong magkaroon ng maraming project sa susunod, ay magbigay kayo ng additional na 2% sa Humingi pa kanya. ng dagdag. Parang finder's fee daw. Ayon kay Hernandez, si Alcantara ang nagde-deliver ng pera sa mga politiko at kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagbitiw na kamakailan. Ang para kay Villanueva, hinatid pa raw mismo sa bahay ng senador. Dineliver sa bahay niya sa Bukawi ni D. Alcantara at dating hepe ng aming construction si Engineer JP Mendoza. Minsan, sabi ni Hernandez, sa opisina niya sa DPWH Bulacan, pinadadala ni Alcantara ang pera tulad ng dinala ni Sally Santos ng Sims Construction. Proyekto ng Sims Construction ang Ghost Flood Control Project sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan na nabuking ni Pangulong Marcos. Sa office ko po dinadala ni Sally Santos lahat ng pera na nakakahon. Can you tell us, before this committee, kung gaano nakalaki ang dinalang pera ni Sally Santos sa office mo? Lahat po ng dinedeliver ni Sally Santos na pera na nakakahon, wala po akong ginagalaw doon. Yun po ay pinakukuha rin ng boss ko sa opisina ko. Kaya lang po doon pinapalagay kasi wala pong taong umakit doon sa opisina ko. Wala po akong katabing opisina doon. Ang mahirap lang dito, mga to, lang nakikita kong problema dito. Sana may mga physical evidence na pwedeng mag-link sa binibintangan niya ng mga senador at iba pang mga politiko. Kasi ang direktang ugnayan nandoon po sa boss niya kay Henry Alcantara sa sinasabing mga senador. Siya pwede niyang mapatunayan na may ugnayan talaga silang dalawa nitong si Henry Alcantara. In fact, pinakita niya nga yung mga resibo, di ba? Even yung screenshot, yung pera, at iba pang mga photograph na nagpapakita o nagpapatunay ng kanyang mga nalalaman, partikular sa pagitan ng pagiging malapit di umano nito pong si Henry Alcantara at si Senador Jinggoy Estrada. Kaya sa isang banda, I am hoping na umikot bigla ang sitwasyon at maisipan na lamang nitong si Henry Alcantara na maging whistleblower. Kasi wala na siyang ligtas dito. Itong mga senador at kongresista na binabanggit, ang hina ng posibilidad no? Yun ang malaking at masakit na katotohanan dito. Kasi wag na tayong magbulahan, maglokohan, i-sugarcoat kung ano pang tawag. Alam naman natin na ang quantum of proof sa criminal responsibility ay proof beyond reasonable doubt. Walang halong pag-aalinlangan. Kaya ang dami nakakalusot na politiko. Tingnan nyo, ang nakakulong ngayon si Janet Napoles. May nakulong bang politiko? Wala. Na-acquit si Jinggoy Estrada. Na-acquit si Juan Ponce Enrile, na-acquit si Senator Bong Revilla,
Unfortunately, yung mga nakasuhan nung panahon ng Aquino administration, mga kalaban lang din sa politika. Sino naman ang maniniwala na walang kakampi sa politika nung panahon ng Aquino na nagtamasa sa pork barrel? Mismo nga sa pangyayari ng impeachment nitong si Renato Corona, pumutok ang issue na tumanggap ang mga senador ng pork, di umano para lamang paboran ang desisyon ng conviction kay Renato Corona. Malinaw doon na ang ating Pangulo sa kasalukuyan na noon ay senador, hindi tumanggap ng inaalok na yun na suhol. Di umano Kaya dito sa ngayon, sana kahit kakampi sa politika, kasuhan, at sana makulong. Yun ang mahirap kasi kung ang makukulong lamang itong mga kontratista, itong mga DPWH official, tapos walang makukulong ng mga politiko, naglolokohan na tayo dito. Hindi nila magagawa ang mga yan kung walang politikong involved. Tandaan po natin yan. Santo mo naman, yung bilyon na hindi nababawasan Yan. at wala ka man lang party doon mula 2022. Teka muna, Totoo, yung sinasabi nitong si kongresista, hindi ko makita ang pangalan Sino ba siya? No? Napakasanto mo naman. Pero sarkastiko po yun. Kasi hindi siya santo. Ano ang katunayan? Imposibleng hindi siya nakikinabang. Kaya itong sinasabi nitong Bryce Hernandez na ito, hindi purong katotohanan Sa revelasyon ni Senator Ping Lacson sa kanyang pag-iimbestiga sa tulong ng kanyang mga tauhan, grabe po. Ito po yung kanyang naging privilege speech kahapon sa Senado. At muli po natin pakinggan. At bago dumako dyan sa mga BGC boys na yan, nililinaw nitong si Senator Lacson ang kanyang pag-mention dito din sa isang sinungaling na tao. Lying to her teeth, sabi nga ni Senator Lacson. Ito yung babae, kababaeng tao, napakasinungaling. Ang undersecretary na si Cabral. Pakinggan po ninyo, ito pong si Senator Lacson. Before I start, Mr. President, and with the indulgence of our distinguished colleagues, let me put this one issue away first. The DPWH Undersecretary that I mentioned to have offered our Senate President through his staff to make insertions in the 2026 National Expenditure Program had vehemently denied it to her new boss, Secretary Vince Dizon, and to his face at that. Was actually lying through her teeth. Dapat alam niya na hindi ako basta nagsasalita ng walang katibayan. Ayan po ang resibo, Mr. President, and I quote, para maisama ko po sa NEP, sir. Her words, not mine. Sabi nga ng mga abogado, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. I will now proceed, Mr. President. Exactly 3 weeks ago, I took this floor to expose what I call the flooded gates of corruption, a dam of deceit that is burst open, unleashing the tales of insatiable greed that continue to drown our nation. Simula na mabuksan ang agos ng usapan tungkol sa mga anomalya sa DPWH, bumuhos rin Singit lang ako, Biruin nyo mga tol. Ang pinsala na dala po ng kalamidad, wala po itong pinipiling status, ng tao. Mahirap ka man o mayaman, apektado ka dito. Except yung mga billionaire siguro na kayang mag-helicopter o makaiwas sa mga ganitong pagkakataon. Pero kung ikaw may kakayahan sa buhay, mahirap, apektado ka. Ang dami ko nakikita. Mga ari-arian na nasisira at ang pinakamalungkot sa lahat, nawawalang mga buhay dahil po sa kalamidad. Na sana, kahit paano malilesen kung hindi po kinukurakot ng mga demonyo na tao na ito. Na ayon nga po kay Secretary Vince Dizon, hindi po tao ang mga ito. Mga hayop po ang mga ito. ng katakot-takot na ulat mula sa mga netizens at karaniwang mamamayan na nagmamatsyag sa mga substandard at ghost projects sa iba't ibang dako ng kapuluan. Kasabay ng bugso ng puot ng taong bayan laban sa iba't ibang personalidad na di umano ay sangkot sa pagsasamantala sa kaban ng bayan. Ang halos nagkakaisang sigaw ng lahat. Dapat may managot, dapat may makulong. Our frustrated countrymen cry in unison. Name, shame, and prosecute. We, in this august hall, share the same frustration, except for the chaos and anarchy in the streets and in some public and private properties, which hopefully will not escalate. It is but right and just that we all demand that heads must roll and those responsible must be put behind bars, whichever agency or office, even those in high towers of power they may come from. Justice must catch up with these people because enough is enough. Having said that,
My office is fully committed to submit the overwhelming loads of reports we receive on substandard and ghost flood control projects to the concerned authorities in view of the forthcoming investigation by the yet to be constituted independent probe body. To this end, we decided not to include the same or similar anomalous flood control projects anymore in my follow-up privilege speech today. Instead, I will focus on sharing with you the various forms of corruption in fine print. Evidence so telling that it will nail the coffin for the summary dismissal and or prosecution of these culprits with a warning that what you are about to see may be hazardous to your health in that it will make your blood boil over the maximum normal systolic and diastolic thresholds. First, how the fruits of corruption are being squandered, albeit partly by these officials. Ito na, ang nakakagalit talaga dito, mga tol. Namamatay ang marami nating mga kababayang Pilipino, nasisira ang mga ari-arian, bilyones ang halaga, tapos yung bilyones pa natin tax, if not trillions, ninanakaw ng mga walang hiya pong tao na ito. Entrusted to protect. Tapos, ang masaklap pa, isusugal pa. Ibibili po ng mga mamahaling mga gamit. Ito nga po yung balita, kung gaano po karangya ang pamumuhay po ng mga engineer na ito. Biruin mo, yung isa, assistant district engineer, ang salary for a month is 70,000 pesos. Pero nagmamay-ari po ng mga ganitong kayamanan, maituturing ng kayamanan ito para sa ating mga pangkaraniwan lang po ang buhay. Panoorin po natin ang balita. Maraming nagtatanong at nagtataka sa marangyang pamumuhay ng dating DPWH engineers gaya ni Henry Alcantara. Paano kaya nila yan na-afford? Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Patek Philippe na relo na 11.4 million pesos. Wow. Meron yan si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Relo lang. 11 million pesos, mga tol. Relo pa lang yan. Baka ako, papanaw ako sa mundong ito, di ako magkakaroon ng 11 million pesos Tapos siya, relo pa lang. District engineer lang ito When I say lang, kasi kinukumpare natin diyan sa kanyang mga naging pag-aari. Hindi, not in a sense na mababang uri ang pagiging engineer. Pero dapat, di ba, level ka lamang. Maliban kung talagang ikaw ay nagmamay-ari ng construction company and it happens na ang profession mo ay isang engineer. Tapos lumago ngayon yung negosyo mo, talagang kapanipaniwala yung yaman mo. Pero ikaw, district engineer Di ba? Hindi ka naman sumasahod ng, baka di pa nga abot ng 200,000 per month ang sahod niyan. Tapos magkakaroon ka ng 11 million po na halaga ng relo. Grabe. 2.2 million pesos naman na relo. Ito, 70,000 per month ang sahod. 2.2 million ang halaga ng relo. Odimar Pigay ang gamit ng kasamahan niyang district engineer na si Bryce Hernandez. Meron pa silang mga branded na sapatos at damit na may presyong 70,000 hanggang 96,000 pesos. At Teka lang, mahilig ako sa sapatos. Baka magkaroon tayo nito. Nagjo-joke lang ako Tuloy tayo. Ang mahal-mahal Grabe naman sapatos lang. $1,258. pesos at Lamborghini SUV na 29 million pesos. Nakakasana all. Pero mapapatanong ka kung paano nila yan na-afford dahil ang sweldo nila Nasa 70,000 po monthly. So kung may sweldo kang 70,000 naman, paano ka nakabili ng 30 million na sasakyan? Nag-share lang po yung asawa ko tsaka ako. taong 1994 nagsimula bilang Kahit mag-share sila ng asawa niya Ang sabi niya, ang trabaho ng asawa niya, GSIS personnel. Magkano lang din ang sahod nun, di ba? Kahit pagsama-samahin nila yung sahod nila sa lifetime nila sa gobyerno, hindi sasapat doon sa isang kotse na nabili nila 32 million ang halaga, Lamborghini. Sabi ni Senator Win Gatchalian, kapag ka pinagsama-sama mo, including tax, that is 32 million pesos. Grabing pagnanakaw ang ginawa ng mga tao na ito sa pera po natin, mga tol. laborer sa DPWH si Alcantara, natubong Bukawi at nagtapos sa University of Santo Tomas. Matapos ang 3 dekada, ilang beses siyang napromote hanggang maging district engineer at OIC Assistant Regional Director ng DPWH Calabarzon. Pinuntahan namin ang address na ginagamit ni Alcantara sa kanyang peking driver's license sa tuwing papasok siya sa casino. At natunto namin
Namin ang bahay ni Alcantara dito sa Bukawi sa Bulacan. Hindi tanaw ang loob dahil sa mataas na gate at bakod na nakapalibot sa compound. Pero nakausap namin ang ilan niyang tauhan. Sa pagkakakilala mo kay Sir Henry Alcantara, kamusta siya bilang amo, bilang employer mo? Mabuti naman po. Maluho ba siya? Hindi. Ayon pa sa chairman ng barangay at District engineer, ganun kalaki yung bahay. Ano? Wow, mapapasana all ka na lang. Grabe talaga. kaibigan ni Alcantara, simple at mabait ang dating opisyal ng DPWH. As kabarangay na kahit naman papano or madali namin siyang nalalapitan. Ikaw mo naman yan. Huwag na tayo magtaka dyan, mga tol. Ang mga walang hiyang tao, kadalasan mabait din yan sa publiko. No? Para i-cover nila yung kawalang hiyaan nila. Napaka-basic niyan. Parang Robin Hood, di ba? No, magnanakaw pero itutulong sa tao. Balik tayo dito kay Senator Panfilo Lacson at kung paano winawaldas ng mga walang hiyang tao na ito ang pera po natin at kung paano rin nila nililinis yung mga ninanakaw po nilang pera natin. Money laundering ang ginagawa din nila rito sa pagpasok nila sa casino bukod pa doon sa mga losses nila. Halimbawa, magpapasok sila ng 100 million pero billions ang pinag-uusapan dito. In example ko lang, 100 million na ika-cash in. Alam niyo sa pag-aaral po namin ng criminology sa organized crime investigation, hindi bababa sa 10 kaparaanan ang paglolonder ng pera na marumi. Pag sinabing pera na marumi, ito yung mga perang nanggaling sa illegal na aktibidad. Under the law, there are 34 predicate offenses pero hindi ko na i-discuss. No? Ang halimbawa na lamang po niyan ay ang pagkakasino. Halimbawa, ikaw ay nag-kidnap for ransom, nakakuha ka ng 10 milyon. Paano mo ipapaliwanag ngayon yung 10 milyong piso na meron ka bigla? Ang gagawin ng mga walang hiya, one example is papasok sa casino, may kasabwat sila doon, ika-cash in, maglalaro ng bahagya, pag natalo ng bahagya, i-out na. Pag nanalo ng bahagya, i-out na. Kung 10 milyon ang kinash in nila, nanalo ng 500,000, i-out na yun. 10,500,000 winnings kagad. At malinis na yung pera. Kasi casino winnings na Maliban kung magkaroon ng investigasyon. Katulad ngayon ng ginawa ni Senator Lacson. Na nalaman na yung sinasabi palang winnings ay actually kinash in lang. At saan ang galing yung pera? Pera po ng taong bayan. Tuloy po natin ang panonood dito. Protect people's lives and low-lying communities from the devastation caused by typhoons and low-pressure areas. And when I say partly, I do not mean paltry sums of money, Mr. President. Second, how the same officials maneuver and manipulate the processes and procedures involved to collect from unaccomplished or uncompleted, even ghost projects perpetrated by these incorrigible and probably beyond redemption government officials. Unahin po natin ang mga tinaguriang BGC boys. We delved so deeply into the web of corruption involving the culprits behind the notorious Bulacan flood control disaster. Sa lalim po ng inabot ng aming pagsisiyasat, sukdulang nakakarimarim na ang aming nadiskubre. These DPWH officials reached the lowest of the low and the highest of the high in the many corners of casinos across the country. On top of their multi-million peso wristwatches, signature clothes, and sneakers, and whatever else lavish lifestyles, these 5 erstwhile DPWH officials of the Bulacan First District Engineering Office gained them a moniker, BGC Boys. Not Bonifacio Global City Boys, Mr. President, but rather the Bulacan group of contractors as they have been known to casino employees. Hindi tambay ng high street sa BGC ang mga ito. Hell Street siguro, Mr. President. At siyempre, nagtatago sa mga aliases ang BGC Boys. Let me do a roll call, complete with valid identification cards like driver's licenses. Ito nakakagulat din dito. How come na nakakuha ito? Hindi po ito gawang rekto Kasi may mga gawang rekto gawa kung saan-saan na ang alam nyo nung ako po'y driver pa at hindi pa masyadong mahigpit noon ignorance of the law excuses no one from compliance therewith, ika nga. Saka nung panahon na yun, wala naman akong alam talaga sa batas. No? Saka hindi rin ako santong tao. No? Ibig sabihin, marami rin akong pagkakamali sa buhay. Wala akong lisensya. Ang gagawin ko noon, may kausap akong tao,
kukuha ko lisensya, talahib ang tawag. Peki yun. Alam ng mga enforcers po natin na peki yun. Pag nakita yun, peki ito gagawin mo naman, manunuhol ka. No, halagang 100 piso, 200 pesos. Masama talaga. Yun ang naging kalakaran. Pero syempre, nung dumami na yung mga enforcers, wala ka na magagawa kung hindi sumunod sa batas. Kaya nagkaroon ako ng lisensya 2001, pero marunong na akong magmaneho as early as 1994. Tricycle driver ako, wala akong lisensya. Salamat sa Diyos at hindi ako nakadisgrasya. Mga traffic violations lang. Pero dito magtataka po tayo. Valid po yung lisensya. Original, ika nga. Authentic. Paanong nangyari yon? Sabi naman ni Senator Lacson, ililib niya na sa LTO ang investigasyon para dyan. Pero bakit sila gumagamit ng alias? Para i-cover yung totoo nilang identity. Pero hindi ko alam kung matatalino o tatangang-tanga rin tong mga tao na ito Nasa akala nila, pagka gumamit sila ng alias, maiko-cover nila yung identity nila for lifetime. Ngayon, bulgar na bulgar sila. Mga common names pa ginamit, katulad nitong Bryce Hernandez na ito. Marvin Santos de Guzman. Napaka-common ng pangalan na yan. Sa pagtuturo ko, 3 yatang estudyante ko kung bibilangin ko ang pangalan at apelyido, Marvin de Guzman. Tapos meron akong naging estudyante na kasamang pulis din kinalaunan, Marvin Santos. Tuloy natin ang pakikinig dito. By the way, nakalimutan kong bagitin. Kaya nila ginagawa yan kasi bawal po sa public official ang pumasok sa mga pasugalan. Administratibong kaso at pagkakatanggal sa serbisyo ang maaaring kaharapin mo pagka ganyan. Tuloy po tayo dito. From the Land Transportation Office, but this is a separate matter to be investigated, my distinguished colleagues. Ang kakasibak lamang na DPWH OIC Assistant Regional Director ng Region 4A. Ito gusto ko malaman talaga katotohanan dito Kasi sinasabi ng ating Secretary of DPWH na si Vince Dizon at ngayon binanggit nito pong si Senator Lacson na si Bac. Tapos, na-dismiss. Alin ba talaga sa dalawa? Kasi pag sinabing nasibak, natanggal ka lang sa posisyon Pagka na-dismiss na sinasabi ni Secretary Dizon, wala ka na sa serbisyo. Sinasabi naman ni Alcantara, suspended sila. Which is partly, parang mas naniniwala pa ako ngayon dito kay Alcantara kasi ito po ay permanent ang status sa gobyerno. Hindi porket nahaharap sila sa kaso ngayon, in 1 week time, tanggal kagad sila sa serbisyo. Kaya, nananawagan tayo kay Secretary Dizon. Ano ba talaga ang katotohanan? Tanggal ba talaga sa serbisyo na itong si Henry Alcantara o suspended lamang as he claimed under oath sa House of Representatives yesterday? Ilang beses niyang sinabi ang mga katagang hindi na po ako makakapagsalita diyan kasi suspended po ako Di ba? Natatandaan niyo yun kahapon? Yun dapat maging malinaw sa publiko. Kung dapat ilagay sa preventive suspension, ilagay nila pero dapat malinaw. Parang yung mga pulis, di ba? Na nasasangkot sa missing sabungero. By the way, sa mga nagtatanong sa missing sabungero, wag po kayong mag-alala. Magtiwala lamang po tayo sa gobyerno na pinamumunuan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po tinutulugan yan ng ating gobyerno, lalong-lalo na ng ating Department of Justice Secretary Boying Remulla. Hindi lang nababalita kasi talagang putok ngayon sa eksena ito pong flood control project anomalies. Pero nagpapatuloy po ang prosesong legal doon sa mga maaaring naging sangkot sa missing sabungeros. Balik po tayo dito kay Alcantara. Kung suspended. Kung dismiss. Pero ako, mas malakas ang paniniwala ko, daraan sa proseso yan. Due process Di ba? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Tandaan po natin, ang hanap buhay po natin, regardless kung yan po ba ay pampribado o pampubliko, is part of our property. And that cannot be deprived from us without due process. Malinaw po yun. Pagka ito tinanggal mo ng walang due process, baka makabalik pa sa serbisyo yan. Yun ang pinupunto natin dito. Kaya sana, wag lang for optics. Masabi sa publiko, ay tinanggal na namin yan. Pero ang katotohanan, di pa pala natatanggal. Doon tayo sa katotohanan. Tuloy po tayo rito. At dating District Engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara alias Joseph Castro Villegas. OIC District Engineer ng Bulacan, 1st District, Bryce Erickson G. Hernandez alias Marvin Santos de Guzman. Assistant District Engineer JP D. Mendoza alias PJ Castro Asuncion. Yang dalawa na yan, si Mendoza at si Hernandez, tumistigo kahapon, di ba, sa House of Representatives. Pero mukhang ito ngayon ang nakikita natin dito na magiging witness ng gobyerno Kasi talagang kumakanta na sila Pero sana yung pagkanta nila, wag sintonado. No? Kumanta kayo ng maayos.
hindi sintonado. Sila po, particular itong si Bryce Hernandez, as agreed upon by both houses, nasa PNP Custodial Center. Ay, babanggitin para sa balita mamaya, no? Nasa PNP Custodial Center at ang nagbabantay ang mga security ng Senate of the Philippines. DPWH Engineer 2 RJ Dumasic, introducing himself as a contractor from Sims Trading Corporation with alias Sandro Bernardo Park at Edric San Diego as himself. They may hide their identities, but having spent practically all my law enforcement years conducting intelligence and investigative work, I know criminals when I see them. No matter how real-looking their IDs are, no matter how long they were able to thrive in the shadows, no one can shield them from the day of reckoning that they deserve. Lalong-lalo na kung lantaran at walang pakundangan na ang pagnanakaw at paglustay ng kaban ng bayan, Mr. President. Base sa mga dokumentong nakalap namin mula sa PAGCOR, malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng limang ito. 950 million in gross losses, Mr. President. Base ang mga ito sa official. Tandaan natin mga tol, pera natin yan. Taxes natin yan. Pag kayo natutuwa pa dito, dahil sinasabing kasiraan ito ng gobyernong Marcos, di kayo nag-iisip ng tama. Ang pinag-uusapan po dito, pera po ng taong bayan, regardless of the administration kung sino man ang nakaupo. Huwag niyong pangarapin na patuloy na mangyari ito para lamang may maibabato kayong puna sa kasalukuyang gobyerno. Ito ay systemic corruption na hindi nagsimula sa gobyernong ito kung hindi sa mga nakalipas pa na panahon. Hindi lamang sa nakaraang administrasyon, kung hindi sa mga nakaraan pa. Ayun na nga mismo doon sa isang kontratista. Nagsimula silang mangontrata sa panahon pa ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At imposible na makakakuha ka ng kontrata sa gobyerno nang walang mga padulas. Yan ay katotohanan, pero ang hirap patotohanan. No? Tuloy po tayo dito. At validated na record mula mismo sa 13 kasino sa Metro Manila, Cebu at Pampanga. Halimbawa, itong si former Assistant District Engineer at OIC District Engineer Bryce Hernandez. Kaya ako sinasabing sinungaling, partly itong si Hernandez. Di na nagsasabi ng totoo ito kahapon ng buo. Diyan po sa House of Representatives. Sinasabi niya, wala siyang... Di ba sabi nung isang kongresista kanina sa balita po na pinanood natin, hindi ka naman siguro santo para hindi ka kumikita dyan. Totoo. Kasi, paano ka makakapagpatalo ng ganito kalaking halaga? Total combined gross loss. 435 million pesos. Saan ang galing ang pera mo? Kung ang sinasahod mo lamang 70,000 pesos per month. Hernandez alias Marvin Santos de Guzman. Mayroong combined gross losses sa mga kasino na 435 million pesos. At siya ang pinakamalupit. Siya ang kumakanta ngayon, siya ang pinakamalaki ang talo. Siguro sama-sama ng loob niya kaya siya kumakanta ngayon. Ikaw naman, Boss Henry, nalululong na ako sa kasino, di mo pa ako inawat Ikaw, yumaman ng todo. Ito, spekulasyon ko lang I'm not saying na totoo. Spekulasyon ko lang yun, wild imagination. Tingnan mo, talo mo, liit. Kumpara sa talo ko, laki. Kasi ang liit ng talo lang ni maliit para sa kanila, napakalaki para sa atin. Halos hindi sila nagkakalayo ng OIC Assistant District Engineer niya na si mga kumakanta JP yan. Mendoza alias PJ Castro Asuncion. Mga kumakanta ng sintonadong kanta, 418 million naman, na may 418 million pesos sa nakabuwang talo sa iba't ibang mga kasino. Ang former district engineer na si Henry Alcantara, na hindi naman tumanggi na pumapasok at nagsusugal sa kasino, ay nakapagpatalo ng 68,000 pesos pero bilang Henry Alcantara lamang yan. Sinungaling ka talaga Henry Alcantara. Akala mo hindi ka mabubuko ni Senator Ping Lacson Inimbestigahan sa Senado. Tinanong ni Senator JB Ejercito, may impormasyon kami na pumapasok ka sa kasino. Inamin niya, 2 hanggang 3 beses lang daw isang taon. Tapos, sinabi niya rin na hindi naman malaki ang naipapatalo niya. At nag-agree naman doon si Senator JB Ejercito na nasa 50,000 to 100,000 lang ang napapatalo niya as Henry Alcantara. Pero ang katotohanan pala, yung alias niya na Joseph Castro Villegas, na nireveal ngayon ni Senator Pampilo Lacson na merong ebidensya
ay 36 million ang naipatalo sa kasino. Ganun kawalang hiya ang mga tao na ito, mga tol. Ang mas malaking bulto ng kanyang talo habang nagtatago sa kanyang alias na Joseph Castro Villegas ay tumataginting na 36.7 million pesos in gross losses. Hindi rin natin sinasantabi ang milyones na pinagtalo ng mga DPWH employees na nagpapanggap na contractors na sina Project Engineer RJ Dumasig alias Sandro Bernardo Park Ang na may babata gross pa, no? losses na 16.9 million at Edric San Diego alias himself or as himself na may losses na 42.4 million pesos. Akala siguro ng mga ito ay maaari silang manatiling multo Mm. o incognito. Ito ay isa lamang sa tambak na pagkakamali nila, Ginoong Pangulo. Interestingly, mukhang may kakaibang milagro ang dumapo sa tropang BGC Boys. Sa isang Ito kasing mga tao na ito, hindi nila alam yung principle ni Edmund Locard na sa bawat krimen, laging merong naiiwang ebidensya. Tandaan nyo yan, mga tol. No? Kaya ako, sa totoo lang, bago ako gumawa ng mali at alam ko merong pagkakakulong, iisipin ko yan ng napakaraming beses. Napakaraming beses talaga. Kasi walang perpektong krimen Kahit nung pulis ako, hindi naman ako santo na hindi ako gumawa ng mali May mga pagkakataon talaga na merong manlalaban. Alam nyo na siguro ang ibig kong sabihin. No? At sa bawat panlalaban na yan, merong mga ebidensya. Doon na lamang iisipin mo na kagad ano kaya mangyayari sa hinaharap. Di kasi perpekto krimen. Katulad nung nangyari kay Kian de los Santos, di ba? Kung hindi ba nakapag-iwan ng ebidensya, mapapatunayan ba na hindi nanlaban si Kian de los Santos? Yun ang punto doon. Kaya bago kayo gumawa ng mga bagay na labag sa batas, pag-isipan nyo ng napakaraming beses. Kahit galit na kayo. Ako, kahit galit na ako, na-maintain ko yung composure ko. No? Maraming beses yun. Nabubunot na lang ako ng barel, hindi ko ginagawa. Kasi iniisip ko ahead of time kung ano yung kakaharapin ko. Di ko kaya makulong. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makulong ako. Ganun ang pamantayan ko. May mga taong hindi nag-iisip ng ganun, katulad nila. Akala nila porket gumamit sila ng authentic na lisensya, maitatago na nila yung kanilang pagkakakilanlan sa mga kasinong pinapasok nila. Di rin nag-iisip ng tama. Lalong-lalo na, baka yung ginamit din nila doon sa pagpasok-pasok sa mga bagay-bagay na yan, gumagamit sila ng fingerprint, for example. Hindi mo mababago ito. Maiuog na yan sa totoo mong pagkatao. Kaya ito sila ngayon. Sa pamamagitan ng investigasyon ni Senator Lacson, nalalantad sila. isang kasino sa Newport World Resort sa Pasay, kung saan sila ay tumabo ng daang milyong pisong panalo mula August 31, 2023 hanggang April 4, 2024. Parang totoo Henry Alcantara, 4.7 million pesos. Bryce Erickson Hernandez, 189 million pesos. JP Mendoza, 320 million pesos. Ang lupit, Sumasahod, hindi ko alam kung magkano sahod ni JP Mendoza, di ko na-miss ko yata yung impormasyon, Pero si Bryce Hernandez, 70,000 pesos. Mananalo ng 189 million pesos. Siguro kahit gaano kakalakas manugal, kung ang puhunan mo lamang 70,000 pesos, di mo maaabot itong 189 million pesos na panalo. Napaka-imposible po nito. Ako nung nagsasabong ako, mamumuhunan ako ng 50,000, pinakamalaking maipapanalo ko siguro almost 200,000 Hindi ka abot ng milyones man lang Aayaw ka na kasi. Maliban kung talagang gusto mong kunin yung pera ng kasino o sabungan, which is napaka-illogical. Dahil kahit sabihin mo na doblehin mo yung 50,000, i-multiply mo, maging 100,000, kaya mo 200,000, maging 400,000, maging 800,000. Baka tapos na yung isang araw, hindi mo pa nare-reach tong 189 million pesos na ito. Kaya malinaw mga tol, na kung tumaya ang Bryce Hernandez na ito sa pagsusugal niya sa kasino, milyones po ang pinag-uusapan para manalo po ng ganyan. Pero hindi lang yan. Kasi ito ay maaaring sabihing legit na panalo. Paano yung hindi legit na panalo pero pinapalabas ng panalo? Money laundering ang tawag po doon. Tuloy po natin pakinggan si Senator Lacson. Ang dami nating matututunan dito sa totoo lang. RJ Dumasig, 7.37 million pesos. Edric San Diego, 11.7 million pesos. Wala pa tayo kay Senator Jinggoy saka kay Senator Joel Villanueva. Sila yung original na topic natin dito. Nilalatag ko pa lamang po sa inyo yung ating pinag-uusapan. Kaya ma-extend na naman tayo ng ating live streaming. Baka abutin tayo ng 2 oras mahigit dito. Tuloy po tayo dito. Puerto nga ba
sabay-sabay nanalala ang mga ito, Mr. President? O baka naman money laundering scheme? May report kami at ito ay amin pang binabalidate na peke lang ang pagdeklara nilang panalo. How so? Magpapalit ng cash into casino chips. Pero pag natalo ng kaunti, pupunta sa cashier para mag-cash out at ideklarang panalo ang pinagpalitan nilang chips. Smart, your guess at this point is as good as mine. Sa Okada naman, may naka-record na one gaming activity mula October 17 to 18, 2022, sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, RJ Dumasig at JP Mendoza, na kung saan maliban kay Henry Alcantara na nanalo ng 301,000 pesos, umuwing talunan ang ibang BGC boys dahil sa total losses na 1.75 million pesos. Mr. President, let me show you the record of cash to chips and chips to cash transactions of the BGC boys sa mga kasino na pinasyalan nila mula taong 2023 hanggang 2025. Henry Alcantara alias Joseph Castro Villegas. Cash to chips, 1.1 billion 428 million 170,000. Yes, Mr. President, you heard it right, my dear colleagues. B as in billion, hindi M or million. Grabe. Hindi ko ma-imagine mga tol kung paano niya naipasok sa kasino ang ganyang kalaking pera. Ilang sasakyan kaya gamit niya, no? Kasi nung ako ay pulis pa, naka-experience ako ng 50 million pesos na pagta-transfer ng pera. Kinuha kami security. No? Yung armored van, dalawa pa. Ewan ko bakit dalawa. Hindi ko alam kung decoy ba yung isa. Pero 50 million yung info na nakuha namin na halaga nung ini-escorta namin na opisyal yun. Merong request yun, hindi yun illegal. Wala kaming kinita doon kung hindi inutusan lang kami ng commander dahil may official request. Ganong kalupit. Armored van ang gamit doon. Pero ito, billion ang pinag-uusapan. Paano niya kaya dinala yan sa casino? Hindi ka makakapasok sa casino ng siguro transfer. Walang ganon. Cash to cash basis. Kasi nung na-VIP ako dati, meron kaming binantayan na nagpupunta din sa casino. Cash talaga Bagbag yung perang dadalhin Kaya nagtataka ko, paano niya na cash to chips yan? Pero ang malupit dito, hindi niya naman sinugal yung 1.4 million 1.4 billion. Natalo ng bahagya, saka i-kinash out. Para maging malinis na at i-deklarang panalo. To chips, 997,765,000 pesos. Bryce Hernandez, alias Marvin Santos de Guzman. Cash to chips, 659,910,000 pesos. Chips to cash, 1,385,360,250 pesos. JP de Guzman, alias PJ Asuncion, cash to chips from 2023 to 2024, 26,500,000. Cash to chips, 2023 and 2024, 280,093,500 pesos. In this regard, my office has submitted their names and aliases to the anti-money laundering yan ang sasagot sa mga tanong niyo dyan sa comment sections. May babalik pa ba yan? Hindi natin alam. Pero ganito yan mga tol. Si Bryce Hernandez, common knowledge na siya po'y bumili ng mga property at nakapangalan sa kanya. Mga luxury cars, mga gamit, at iba pang mga property. Lahat yun mababawi in due time. No? Kasi ipiprease yun Kapag ka pinagana na yung AMLA, yung Anti-Money Laundering Act as amended, magkakaroon ng kautusan syempre sa korte to freeze the account nito pong mga personalidad na ito. Pag sinabing assets, lahat, pera sa bangko, lahat ng mga ari-arian mo, di mo na pwedeng magalaw yan, maibenta. Maliba kung itago mo, pero di mo na rin maibibenta yon. Once freezed, at gumulong na po yung kaso, eventually naging napatunayan na yan po ay nakaw, ipoforfeit po yan, confiscated ng ating gobyerno at mababawi basically. Pero we are hoping na ganun nga yung sitwasyon. Baka kasi ang sitwasyon dito, bumili sila ng mga properties na hindi na po nila nilagay sa kanilang mga pangalan. Nilagay nila sa mga dummy. Ibinili nila sa mga property na ganito, tapos ipinagkatiwala nila hindi sa mga kapatid, hindi sa mga pinsan, kasi pwedeng mahabol pa rin ng gobyerno kundi sa ibang tao na kanilang lubos na pinagkakatiwalaan. Wala ka na magagawa doon kasi mahirap nang habulin yung trail. No? Bahala na ang gobyerno sa pagkakataong yan. Balik na po tayo dito po sa pinapanood po natin balita. 2022 hanggang anong taon? Yung billion na yon. 2025 po.
2022 to 2025. Okay. So sabihin na natin, pag-deliver sa opisina mo, para kanino yon? Para kay District Engineer Henry Alcantara. Pero itinanggi ni Alcantara ang lahat ng sinabi ni Hernandez. Wala raw siyang tinatanggap na pera at di rin siya kumausap ng mga politiko at nagde-deliver ng porsyento. Yung sinasabi niya po na dinala niya sa akin ng pera. Ito, napaka-pathological liar ito. Tol, di ako naniniwala sa tao. Napakasinungaling itong Henry Alcantara. Hindi po totoo. Wala po akong tinatanggap tungkol po sa nanggagaling na transaksyon nila kay Sally Santos. Kahapon po sa Senado, binanggit po ni Sally na sila po ang nangongontrata. Paano niya po ibibigay sa akin? Kung iyon po ay kontrata nila. Handyan po ang mga hepe namin, nakasama namin dati. Handyan po ang project engineer. Grabe, sanay na sanay siya magsinungaling. Kaya ako, di ako naniniwala sa bagamat pinag-aaralan namin yan. Marami kasing factor to be consider Yung hinahamon ni Jinggoy Estrada, si Bryce Hernandez na magpa-lie detection test sila. Itong Henry Alcantara na ito, mga tol, maniwala kayo sa akin. Pag